Maya-maya ay natauhan ako. Kumalas ako kay Jason at tumayo bigla at tumakbo sa CR. Sa banyo ay parang napahiya ako sa sarili ko. Nag-isip ako at inayos ko muna ang sarili bago ako lumabas. Paglabas ko ng CR ay nandun na rin si kuya. Nagyaya na akong umuwi dahil medyo nahihilo na ako. Nagbayad siya at pagkatapos ay nilisan na namin ang bar para umuwi. Wala kaming imikan sa loob ng kotse habang bumabiyahe. Siguro dahil na rin sa tama ng alak o dahil iniiwasan ko lang isipin ang naganap sa amin kanina sa bar at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa kotse. Pagising ko ay nasa loob na kami ng parking area ng kondo. Nagising ako sa naramdamang bahagyang pagtapik ni Jason sa balikat ko. May tama ako ng alak, kaya't inalalayan ako ni kuya. Pasuray-suray akong pumasok ng banyo at bago ko maisara ang pinto, ay napadukwang na ako sa bowl at sumuka ng sumuka. Patakbong pumasok si kuya ng banyo para haplusin ang likod ko habang ako ay sumusuka. Iinom-inom, hindi pala kaya, kantsaw niya. Kinurot ko siya. Ikaw kaya ang nagpainom, no? Sabi ko. Napapidlag siya dahil sa kurot ko. Okay ka na ba? Tumango ako bilang pagsagot sa kanya. Labas ka na muna at maliligo na lang ako kasi amoy suka na ako eh. Ang sabi ko kay kuya. Kung gusto mo, sabayan kita. Ang sabi niya na may nakakalokong ngiti. Loko ka talaga? Kanina ka pa talaga nag-good time Ang kulit mo? Alis na dyan. Sabay bahagyang tulak ko sa kanya. Okay, sige. Sabi niya sabay punta sa pintuan. Bago pa niya tuluyang isara ang pinto, ay nagpahabol pa to. Kung gusto mong may magsabon sa'yo, tawagin mo lang ako Sabay kindat niya at sara na ng pintuan. Che, loko ka talaga. Pahabol ko pa. Binuksan ko ang shower at tumapat doon kahit may damit pa ako. Naligo ako at medyo guminhawa na rin at nahimasmasan ang pakiramdam ko. Marahil ay tulog na rin si kuya, ay nasa isip ko habang nagpapatuyo na ako ng katawan. Naisip ko na naman yung mga naganap kanina. Medyo weird, pero parang gusto ko ang mga pahiwatig ni kuya na hindi ko maintindihan. Ay, baka dahil lang sa alak at sa sobrang kasayahan kanina. Pumasok na ako ng kwarto at nagbihis. Suot ang duster at walang panloob dahil patulog na rin naman ako. Sa edad na 18 ay kumpletong-kumpleto na ako. Ang hinaharap ko ay halatang gustong umalpas na sa duster ko. Nagsusuklay ako noon nang biglang kumatok si Kuya Jason. Nagtimpla pala siya ng juice para sa aming dalawa. Kakatapos lang din niyang maligo. Thank you ha, ang sabi ko sabay ngiti nang ilapag niya ang juice sa table ko. Ang sweet talaga ni Jason. Nakatingin lang siya sa akin habang nagsusuklay ako. May kailangan ka ba kuya? Tanong ko. Para bang nagulat pa siya? O wala? Sagot niya. Para ka kasing natuka ng ahas dyan Pasensya ka na pala sa kakulitan ko kanina sa party Napatigil ako at sinabing, wala yun. Sana lang di na maulit. Tsaka kuya naman kita kaya naiintindihan kita. Alam ko naman na matagal na rin kayong break ng girlfriend mo Salamat Marian At hinawakan niya ang kamay ko at pinisil ang palad ko. Salamat at naiintindihan mo ang kalagayan ko. Okay lang yun kuya.
Sayang ka nga eh. Mabait ka. Macho. Siguro kung hindi lang tayo magkapatid, baka hindi mo na ako kailangang ligawan. Ang biro ko sa kanya. Kung pwede nga lang kitang ligawan eh. Kaso po half-brother kita. Parang kadiri naman, di ba? Para bang, ew. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Pero kanina naman, para bang nagustuhan mo naman yung kiss ko ah. Pinalo ko siya ng brush. Loko, kanina lang yun no nung lasing tayo. Paano kung ulitin natin ngayong di na tayo lasing? Jason, naku kuya talaga, ang kulit mo sobra, ang sabi ko. Pero nagulat ako sa sumunod na ginawa niya. Bigla na naman niya akong sinunggaban sa labi at sinuyo ng halik. Bumitaw ako bigla pero hindi na ako nakakibo pa. Parang nashock ako na ewan. Gusto kita at gusto kong iparamdam sa'yo yung pagmamahal ko. Ang sabi pa niya. Pero paano kung malaman ni mami to? May iskandalo tayo. Tama ba itong nangyayari sa atin? Look, kung gusto nating pareho, pwede naman nating isikreto ang lahat ng to, di ba? Pero kuya, ang tanging nasabi ko na lang at naramdaman ko na lang ang muli niyang paghalik at pagyakap sa akin. Itinayo niya ako sa vanity chair at inakay papunta sa kama ko. Hindi ako nakakibo nang humaplo si kuya sa braso ko pataas sa balikat, sa leeg at baba. Medyo weird sa pakiramdam. Asiwa ako at pilit kong inilayo ang sarili ko sa kanya pero pinigilan niya ako. Naramdaman ko na lang ang masuyong halik ni Jason kaya hindi na ako nakatutol pa. Ayaw ko man pero may kung anong puwersa ang pumigil sa akin. Hindi iyon ang first kiss ko dahil nagkaroon na rin ako ng boyfriend dati. Pero hanggang halik at haplos lang. Wala pa akong karanasan na mas matindi pa ron. Magaling si kuya. Ramdam ko ang kiliti sa aking pagkatao. Bagay na lalong nag-udyok sa akin upang gumanti na rin ang halik hanggang sa tuluyan na nga akong magpaubaya. Tuluyang inalis ni Jason ang aking suot at napangiti siya sa kanyang nabungaran. Pinagmasdan niya ang aking kabuuan at napatingin din ako sa bukol sa harapan ng kanyang shorts. Pigil ang hininga ko habang pinapanood ang unti-unting pagbaba ng kanyang shorts. Bahagya akong bumangon pagbaba niya at halos mapasigaw ako sa aking nasilayan. Grabe, totoo ba yan? Ang tanging nasabi ko dahil sa pagkamangha. Napatawa si Jason. Ngayon ka lang nakakita ng ganito? Sagot niya habang papalapit sa akin sa kama. Sa totoo lang, nakakita na ako sa ibang lalaki. Pero sobrang nabiyayaan yung kay Jason. Alam ni Jason na first time ko ang lahat ng to. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Sabay ngiti niya sa akin at ako naman ay hindi na nakakibo sa sobrang kaba. Tuloy na natin? Tanong niya habang bagyang pumwesto na sa ibabaw ko. May magagawa pa ba ako? Tsaka kuya, hinay-hinay lang ha. Ang sabi ko sa tonong malambing at bahagyang nerbiyos. Okay, relax. Sabay kindat at halik niya sa akin. Naramdaman ko ang matamis na halik niya at kasabay nun ay ibinukas niya ang hita ko at pumwesto sa pagitan. Napakagatlabi na lang ako nang matamasa ako ang unti-unting pag-isa namin ni Jason. Napakapit ako sa braso niya at napapikit.
Tanggap ko na sa sarili ko na isinuko ko na ang pagka-inosente ko sa lalaking to, na buong kasabikan akong inaangkin ng buo. Tiniis ko ang lahat ng panggigigil ni Jason sa akin habang nakatingin ako sa mga mata niya. At maya-maya ay bigla ning hinawi ang buhok ko sa noo na pinagpawisan na. Okay ka lang? Baka sa mukha ni Jason ang pag-aalala. Napatango na lang ako at bahagyang nagsalita. Okay lang. Ituloy mo na, kakayanin ko naman eh. Halata sa boses ko ang kaba at parang aayaw na ako, pero sa likod ng isip ko ay nag-aalala rin ako kay kuya. Alam ko na nasimula na niya at wala nang balikan to. Wala na ring mangyayari at nabago na ang lahat. Isa pa, may kung anong pilyang kiliti ang tila bumabalit sa aking pagkatao. Nawari bang pag itinigil namin to, ay masisiraan ako ng bait. Sa puntong yun ay ikinahawit ko ang dalawang kita ko sa balakang ni Jason. At sabay kaming nagtampisaw sa kasalanan, nawari ayaw na naming matapos. Halos yumanig ang kama ko sa tindi ng tinatamasa naming dalawa. Buong-buo kong binigay ang sarili ko sa kanya nang walang pag-aalinlangan, hanggang sa tuluyan naming naabot ang ruro. Hingal kami at abol ang hininga naming dalawa. Bagamat may aircon, ay pawisan kami pareho. Tingin ko ay lalong pumogi si kuya kahit napawisan. Mamula-mula ang kanyang kulay at baka sa mukha niya ang kasiyahan. Binaba niya ang ulo niya at inabot ang labi ko. Muling nagtagpo ang aming labi. Mas maalab, mas matagal. Waring ayaw naming bumitaw sa isa't isa. Bumulong siya sa tenga ko. Thanks, Marian. I love you. Ayaw kong maniwala pero tumalab sa akin ang sinabi niyang yun. Hindi na muna niya inangat ang mukha niya at nakasubsob lang siya sa balikat ko habang magkayakap kami. Naramdaman ko na lang na pumatak ang luha ko at maya-maya pa ay naiyak ako. Nagangat ng mukha si kuya. Tiningnan niya ako sa mata at pinunasan ang luha ko at pinisil ng bahagya ang baba ko. Alam ko, mahirap ipaliwanag yung nangyari pero hindi naman kita papabayaan. Alam ko yun, kuya. Mahal din naman kita eh. Ang pilya kong sagot. Hindi namin namalaya na nakatulog kaming dalawa na magkayakap sa sobrang pagod. Para kaming magsyota sa oras na yun. Sa mga sumunod na gabi, ay magkatabi na kami sa pagtulog at paulit-ulit na pinagsasaluhan namin ang bawal na relasyon. Maraming itinuro si Jason sa akin sa paraan niya sa kama at naging masaya kami pareho. Naisip ko ang kainaman ng nasa kondo. Walang masyadong problema sa linisin at may privacy kayo talaga. Walang mga pakialamero at chismosang kapitbahay na aalalahanin pa. Tsaka wala naman sigurong makakaisip na may milagro na gaganap sa aming dalawa. May mga pagkakataon din na pumupunta kami ni kuya sa lugar na walang nakakakilala sa amin. At umaasta kami na parang magkasintahan. Naranasan ko ng pumatol at maangkin ni Jason sa damuhan habang maliwanag ang buwan. O kaya ay sa tabing dagat nang minsang isama niya ako sa Cebu para sa isang business meeting. Lumipas ang mga araw, ganon ang naging kalakaran naming dalawa. Maingat kami sa aming lihim at sa tingin namin ay wala namang nakakahalata. At upang maging kapanipaniwala ang lahat,
ay kumuha na rin si kuya ng katulong para may mag-asikaso na sa bahay habang wala kami dahil busy na rin ako sa studies ko. Isang medyo may edad na galing sa probinsya namin ang nakuha ni Jason. Nag-iisa na sa buhay si Nana Metring at medyo malabo na rin ang mata at mahina pa ang pandinig. Iyon nga lang, masipag to sa bahay. Mahilig lang manood ng telenovela pagtanghali at gabi. Kaya minabuti ni kuya na bilhan siya ng maliit na TV sa kusina. May pagpapasalamat na rin namin na may kalabuan ng mata at pandinig ng matanda sapagkat kahit papaano ay hindi kami mag-aalala sa tuwing may session kaming dalawa ni Jason. Hindi rin naman pakialamera ang matanda at masaya na to sa panunood ng TV. Normal na lang din sa matanda na nakikita niya ako na pumapasok sa kwarto ni kuya at minsan pa nga ay doon natutulog. Pero maingat pa rin kami na hindi niya makita ang hindi pangkaraniwan naming relasyon. Sa paglipas ng araw at buwan ay naging sentro ng buhay namin ni Jason ang isa't isa. Daig pa namin ang tunay na mag-asawa. Pero hindi naman naging hadlang ang bawal na relasyon namin upang hindi kami maghanap ng pagmamahal ng isang tunay na kasintahan. Nagkasundo kami ni kuya na pwede kaming makipag-date sa ibang tao. Alam din naman niya na hindi niya kayang pigilan ang magtatangkang manligaw sa akin. Kahit nga sa opisina niya ay may mga admirer ako at nagyayaya ng date. Siya rin naman ay nagkaroon ng oras para makipag-date sa iba. At minsan pa nga ay pinapakilala ko rin siya sa mga classmates ko. Magkasama rin kami minsan sa mga group dates. Bagay na lalong nagkubli sa mga nagaganap sa amin sa loob ng kwarto niya. Hindi din nalilingid sa amin na sa mga dates nito ay may dinadalang babae si kuya at ikinakama. Pilyo at mahilig si Jason. Iba ang pagkauhaw niya sa babae. Kahit nakakatapos lang niyang makipag-date at makatikim ng iba, ay nagagawa pa rin niyang karabitin ako sa gabi. Pag dumarating siya, ay i-score muna siya bago matulog. Hanggang sa dumating na rin ang araw na dumalang na ang milagrong nangyayari sa amin dahil madalas na rin siyang out of town at ako ay naging busy na rin sa pag-aaral at sa ibang social activities ko. Magkaminsan ay nagkakaroon pa rin kami ng oras sa isa't isa para tugunan ang pangangailangan namin. At finally, nagkaroon na si kuya ng steady relationship. 1 taon pagka-graduate ko ng college. Dati silang mag-classmates nung college at nagkita sila sa isang seminar na related pareho sa work nila. Nakahanap na rin ako ng trabaho sa isang IT firm pero wala pa rin akong boyfriend. Sa wakas, nagdesisyon si Jason na magpakasal na sila. Ipinaalam niya yun sa akin at buong puso kong tinanggap ang desisyon niya. Huling gabi bago ikasal si Jason, ay muli kaming nagsalo sa malamig na kwarto. Magdamag siyang nagpakasasa sa akin sapagkat alam namin na pagkasal na siya ay hindi na talaga namin pwede pang ulit-ulitin ang sinimulan namin. 5 taon na rin ang nakararaan sa loob mismo ng kwartong yun at sa kama niya. Nangyari ang hindi namin inaasahan at ngayon ay magkakaroon na ng bagong titira sa kondong yun at yun ang kanyang asawa. Plano ko na ring bumukod after ng kasal nila. Sa buong panahon ay naging masaya kami ni Jason sa isa't isa. At alam naming ang masasayang namamagitan sa amin ay magiging alaala na lamang
hanggang sa nabubuhay kami. Maya-maya ay natauhan ako. Kumalas ako kay Jason at tumayo bigla at tumakbo sa CR. Sa banyo ay parang napahiya ako sa sarili ko. Nag-isip ako at inayos ko muna ang sarili bago ako lumabas. Paglabas ko ng CR ay nandun na rin si kuya. Nagyaya na akong umuwi dahil medyo nahihilo na ako. Nagbayad siya at pagkatapos ay nilisan na namin ang bar para umuwi. Wala kaming imikan sa loob ng kotse habang bumabiyahe. Siguro dahil na rin sa tama ng alak o dahil iniiwasan ko lang isipin ang naganap sa amin kanina sa bar at hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako sa kotse. Pagising ko ay nasa loob na kami ng parking area ng kondo. Nagising ako sa naramdamang bahagyang pagtapik ni Jason sa balikat ko. May tama ako ng alak, kaya't inalalayan ako ni kuya. Pasuray-suray akong pumasok ng banyo at bago ko maisara ang pinto, ay napadukwang na ako sa bowl at sumuka ng sumuka. Patakbong pumasok si kuya ng banyo para haplusin ang likod ko habang ako ay sumusuka. Iinom-inom, hindi pala kaya, kantsaw niya. Kinurot ko siya. Ikaw kaya ang nagpainom, no? Sabi ko. Napapidlag siya dahil sa kurot ko. Okay ka na ba? Tumango ako bilang pagsagot sa kanya. Labas ka na muna at maliligo na lang ako kasi amoy suka na ako eh. Ang sabi ko kay kuya. Kung gusto mo, sabayan kita. Ang sabi niya na may nakakalokong ngiti. Loko ka talaga? Kanina ka pa talaga nag-good time ah. Ang kulit mo. Alis na dyan. Sabay bahagyang tulak ko sa kanya. Okay, sige. Sabi niya sabay punta sa pintuan. Bago pa niya tuluyang isara ang pinto, ay nagpahabol pa to. Kung gusto mong may magsabon sa'yo, tawagin mo lang ako ha. Sabay kindat niya at sara na ng pintuan. Che, loko ka talaga. Pahabol ko pa. Binuksan ko ang shower at tumapat doon kahit may damit pa ako. Naligo ako at medyo guminhawa na rin at nahimasmasan ang pakiramdam ko. Marahil ay tulog na rin si kuya, ay nasa isip ko habang nagpapatuyo na ako ng katawan. Naisip ko na naman yung mga naganap kanina. Medyo weird, pero parang gusto ko ang mga pahiwatig ni kuya na hindi ko maintindihan. Ay, baka dahil lang sa alak at sa sobrang kasayahan kanina. Pumasok na ako ng kwarto at nagbihis. Suot ang duster at walang panloob dahil patulog na rin naman ako. Sa edad na 18 ay kumpletong-kumpleto na ako. Ang hinaharap ko ay halatang gustong umalpas na sa duster ko. Nagsusuklay ako noon nang biglang kumatok si Kuya Jason. Nagtimpla pala siya ng juice para sa aming dalawa. Kakatapos lang din niyang maligo. Thank you ha, ang sabi ko sabay ngiti nang ilapag niya ang juice sa table ko. Ang sweet talaga ni Jason. Nakatingin lang siya sa akin habang nagsusuklay ako. May kailangan ka ba kuya? Tanong ko. Para bang nagulat pa siya? O, wala? Sagot niya. Para ka kasing natuka ng ahas dyan eh. Pasensya ka na pala sa kakulitan ko kanina sa party ah. Napatigil ako at sinabing, wala yun. Sana lang di na maulit. Tsaka kuya naman kita kaya naiintindihan kita. Alam ko naman na matagal na rin kayong break ng girlfriend mo eh. Salamat Marian ah. At hinawakan niya ang kamay ko at pinisil ang palad ko. Salamat at naiintindihan mo ang kalagayan ko.
Okay lang yun kuya. Sayang ka nga eh. Mabait ka. Macho. Siguro kung hindi lang tayo magkapatid, baka hindi mo na ako kailangang ligawan. Ang biro ko sa kanya. Kung pwede nga lang kitang ligawan eh. Kaso po half-brother kita. Parang kadiri naman, di ba? Para bang, ew. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Pero kanina naman, para bang nagustuhan mo naman yung kiss ko ah. Pinalo ko siya ng brush. Loko, kanina lang yun no nung lasing tayo. Paano kung ulitin natin ngayong di na tayo lasing? Jason, naku kuya talaga, ang kulit mo sobra, ang sabi ko. Pero nagulat ako sa sumunod na ginawa niya. Bigla na naman niya akong sinunggaban sa labi at sinuyo ng halik. Bumitaw ako bigla pero hindi na ako nakakibo pa. Parang nashock ako na ewan. Gusto kita at gusto kong iparamdam sa'yo yung pagmamahal ko. Ang sabi pa niya. Pero paano kung malaman ni mami to? May iskandalo tayo. Tama ba itong nangyayari sa atin? Look, kung gusto nating pareho, pwede naman nating isikreto ang lahat ng to, di ba? Pero kuya, ang tanging nasabi ko na lang at naramdaman ko na lang ang muli niyang paghalik at pagyakap sa akin. Itinayo niya ako sa vanity chair at inakay papunta sa kama ko. Hindi ako nakakibo nang humaplo si kuya sa braso ko pataas sa balikat, sa leeg at baba. Medyo weird sa pakiramdam. Asiwa ako at pilit kong inilayo ang sarili ko sa kanya pero pinigilan niya ako. Naramdaman ko na lang ang masuyong halik ni Jason kaya hindi na ako nakatutol pa. Ayaw ko man pero may kung anong puwersa ang pumigil sa akin. Hindi iyon ang first kiss ko dahil nagkaroon na rin ako ng boyfriend dati. Pero hanggang halik at haplos lang. Wala pa akong karanasan na mas matindi pa ron. Magaling si kuya. Ramdam ko ang kiliti sa aking pagkatao. Bagay na lalong nag-udyok sa akin upang gumanti na rin ang halik hanggang sa tuluyan na nga akong magpaubaya. Tuluyang inalis ni Jason ang aking suot at napangiti siya sa kanyang nabungaran. Pinagmasdan niya ang aking kabuuan at napatingin din ako sa bukol sa harapan ng kanyang shorts. Pigil ang hininga ko habang pinapanood ang unti-unting pagbaba ng kanyang shorts. Bahagya akong bumangon pagbaba niya at halos mapasigaw ako sa aking nasilayan. Grabe! Totoo ba yan? Ang tanging nasabi ko dahil sa pagkamangha. Napatawa si Jason. Ngayon ka lang nakakita ng ganito? Sagot niya habang papalapit sa akin sa kama. Sa totoo lang, nakakita na ako sa ibang lalaki. Pero sobrang nabiyayaan yung kay Jason. Alam ni Jason na first time ko ang lahat ng to. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Sabay ngiti niya sa akin at ako naman ay hindi na nakakibo sa sobrang kaba. Tuloy na natin? Tanong niya habang bahagyang pumwesto na sa ibabaw ko. May magagawa pa ba ako? Tsaka kuya, hinay-hinay lang ha. Ang sabi ko sa tonong malambing at bahagyang nerbiyos. Okay, relax. Sabay kindat at halik niya sa akin. Naramdaman ko ang matamis na halik niya at kasabay nun ay ibinukas niya ang hita ko at pumwesto sa pagitan. Napakagatlabi na lang ako nang matamasa ako ang unti-unting pag-isa namin ni Jason. Napakapit ako sa braso niya at napapikit.
Tanggap ko na sa sarili ko na isinuko ko na ang pagka-inosente ko sa lalaking to, na buong kasabikan akong inaangkin ng buo. Tiniis ko ang lahat ng panggigigil ni Jason sa akin habang nakatingin ako sa mga mata niya. At maya-maya ay bigla ning hinawi ang buhok ko sa noo na pinagpawisan na. Okay ka lang? Baka sa mukha ni Jason ang pag-aalala. Napatango na lang ako at bahagyang nagsalita. Okay lang. Ituloy mo na. Kakayanin ko naman eh. Halata sa boses ko ang kaba at parang aayaw na ako, pero sa likod ng isip ko ay nag-aalala rin ako kay kuya. Alam ko na nasimula na niya at wala nang balikan to. Wala na ring mangyayari at nabago na ang lahat. Isa pa, may kung anong pilyang kiliti ang tila bumabalot sa aking pagkatao. Nawari bang pag itinigil namin to ay masisiraan ako ng bait. Sa puntong yon ay ikinahawit ko ang dalawang kita ko sa balakang ni Jason. At sabay kaming nagtampisaw sa kasalanan, nawari ayaw na naming matapos. Halos yumanig ang kama ko sa tindi ng tinatamasa naming dalawa. Buong-buo kong binigay ang sarili ko sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hanggang sa tuluyan naming naabot ang ruro. Hingal kami at abol ang hininga naming dalawa. Bagamat may aircon, ay pawisan kami pareho. Tingin ko ay lalong pumogi si kuya kahit napawisan. Mamula-mula ang kanyang kulay at baka sa mukha niya ang kasiyahan. Binaba niya ang ulo niya at inabot ang labi ko. Muling nagtagpo ang aming labi. Mas maalab, mas matagal. Waring ayaw naming bumitaw sa isa't isa. Bumulong siya sa tenga ko. Thanks, Marian. I love you. Ayaw kong maniwala pero tumalab sa akin ang sinabi niyang yun. Hindi na muna niya inangat ang mukha niya at nakasubsob lang siya sa balikat ko habang magkayakap kami. Naramdaman ko na lang na pumatak ang luha ko at maya-maya pa ay naiyak ako. Nagangat ng mukha si kuya. Tiningnan niya ako sa mata at pinunasan ang luha ko at pinisil ng bahagya ang baba ko. Alam ko, mahirap ipaliwanag yung nangyari pero hindi naman kita papabayaan. Alam ko yun, kuya. Mahal din naman kita eh. Ang pilya kong sagot. Hindi namin namalaya na nakatulog kaming dalawa na magkayakap sa sobrang pagod. Para kaming magsyota sa oras na yun. Sa mga sumunod na gabi,